Hinanap ng tarantadong bully ang ating bida dahil naamoy niyang amoy gatas ang hood na ginamit ng misteryosong lalaking nang bugbog sa kanya. Sa pagpapatuloy, at nang makita niyang ang ating bida lang ang naroon sa silid, bigla nitong sinipa ng napakalakas ang upuan ng ating bida at pinaratangan itong amoy gatas habang naglalakad sa pasilyo. Sa pamamagitan ng mahusay na pagganap bilang biktima, yumuko na lamang ang ating bida at humingi ng paumanhin sa abalang naidulot niya. Matapos suriin ang sitwasyon, agad na inalis ng lalaking blonde ang hinala sa isip niya. Sa tingin niya, imposibleng matalo siya ng isang hamak at talunang tulad nito. Naalala ng hambob na lalaki ang tawanan ng ibang mga estudyante at ang mapait na karanasang mapahiya sa harap ng marami. Dahil sa galit sa nangyari sa kanya, ipinangako niya sa sarili na hahanapin niya ang lalaking iyon kahit ano pa ang mangyari. Sa gitna ng kanyang paggangalit, marahas na tinapik ng lalaki ang buhok ng ang ating bida. Bigla namang sumulpot sa pintuan si Teacher Hasan, na labis na nagulat sa eksenang kanyang nasaksihan. Agad na binaling ng guro ang atensyon ng lalaki upang pigilan ang gulo. Hindi nagtagal, nagbago ang eksena at lumipas ang oras na nagpakita ng payapang tanawin sa labas ng paaralan. Pagkatapos ng klase, nagsimula ng maglabasan ang napakaraming estudyante. Habang naglalakad sa labasan, isang grupo ng mga babae ang nag-uusap tungkol sa lalaking naka-hoodie. Kumbinsido silang estudyante rin ito ng kanilang paaralan. Itinuturing na kayo ng lahat na napaka-stylish ng suot na hoodie ng misteryosong lalaki. May nakikinig naman sa usapan nila mula sa malayo. Namamangha ang babae habang inaalala kung gaano astig ang mga galaw ng misteryosong lalaki. Lubos na nabighani, namula siya at inamin sa sarili na talagang kahanga-hanga ang taong iyon. Samantala, nagmamadaling naglalakad si Chilmin at halatang halata ang stress. Ang tanging gusto lang niya ay maglaho na parang bula. Ngunit nabigo ang kanyang plano nang biglang sumigaw ang babae na nakuha naman ang kanyang atensyon. Lumapit ang babae ng bahagyang tumatakbo at tinanong kung hindi ba siya nakikilala ng binata. Sa pagtatangkang magkunwaring walang alam, sinabi ng ating bida na siya ang bagong staff member na kakalipat lang. Lumapit pa ng bahagya ang babae dahil sa pag-usisa at nilinaw na ang tinutukoy niya ay ang pagkikita nila noon pang nakaraan. Tuwang-tuwa, itinuro niya ang isang sticker sa backpack ng binata at nakilala ang logo na galing sa lumang iver ng kanyang yumaong ama. Kinumpirma ng estudyante na dati siyang nagpupunta roon at nangakong tatanggalin din naman niya ang sticker dahil wala na siyang dahilan para bumalik pa roon. Pagkatapos, naitanong niya kung bakit ang isang pro-division athlete ay bigla na lang lumitaw bilang isang high school teacher. Napatawa siya ng bahagyang alanganin habang kinakamot ang ulo at nagdadahilang gusto lang niyang subukan ang isang bagong side quest sa buhay. Sandaling namayani ang nakaililang katahimikan sa pagitan nila sa gitna mismo ng kalsada. Para baguhin ang usapan, nagpakita ng pagiging palakaibigan ang babae at inilahad ang kanyang kamay, umaasang magiging maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. Ngunit yumuko lamang ang ating bida at sinimulang maglakad na para umuwi. Napabuntong hininga ang guro. At nabanggit na talagang may kanya-kanyang katangian ang mga kabataan doon. Hinawakan niya ang kanyang noo na tila pagod, ngunit mabilis na bumalik ang usapan sa bagay na hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Bumalik sa kanyang alaala sa malinis na atake, at namangha sa mga galaw ng naka-hoodie na pang-propesyonal ang antas. Kung naroon pa ang kanyang ama, sigurado siyang mapapahanga ito ng labis at ituturing na isang pambihirang henyo ang estudyanteng iyon. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang isang paaralang itinuturing na palpak ay nagtatago pala ng isang taong may napakahusay na kakayahan. Dahil sa pagkaintriga sa misteryosong aura ng isang vigilante, nagpasya si Hasan na hahanapin niya ito kahit ano pa ang mangyari. Payapa ang kanilang paglalakad sa mga walang taong kalye ng kapitbahayan. Sa tabi mismo, nakalutang ang multo ni Dorian sa tabi ng ating bida, habang ipinagmamalaki ang talino ng sarili niyang anak na babae. Naiinis sa hindi naman inanyayahang kasama, tinanong ng bata kung bakit hindi na lang ang pamilya nito ang multuhin ng espiritu sa halip na siya. Habang naglalabas ng matinding asul na liwanag, itinuro ng master ang kanyang daliri, at pinaalalahanan ang bata na siya lang talaga ang nakakakita rito. Lumapit ng husto ang espiritu sa mukha ng bata, at ipinagmalaki ang kahanga-hangang pagtutulungan nila kanina. Sa tingin naman ng bata, walang naganap na pagtutulungan dahil sa pilitang inangkin ng multo ang kanyang katawan sa kabilang banda. Iginiit ng dating kampiyon na naprotektahan niya ang kanyang anak habang napahiya naman ng bata ang nambubuli sa kanya,
kaya naman inalok niya ang isang opisyal na pagtutulungan. Napapalibutan ng matinding enerhiya na tila apoy, inalok ng espiritu na ipahiram ang kanyang world-class na kakayahan kapalit ng paggamit sa katawan ng bata. Lubos na nainis sa kakaibang alok, mataray na sumagot si Min na hindi siya basta-basta kasangkapan na maaaring gamitin ng ganoon-ganoon lang. Sa mismong sandaling iyon, may mga yabag na tila kahina-hinala ang mabilis na papalapit sa likuran ng estudyante. Dumating ang bully na blonde kasama ang kanyang mga alipors at kinumpronta ang bata dahil sa pagbubulong-bulong nito sa sarili na parang isang baliw. Nabigla at nataranta sa gitna ng kalye, nauutal ang bida sa matinding takot dahil sa biglaang pagdating ng mga bully. Hawak ang naiwang hoodie, ipinagmalaki ng bully na nakahanap siya ng mahalagang ebidensya tungkol sa taong sumugod sa kanya sa pasilyo. Ipinakita sa flashback ang agresibong paghahanap ng bully sa buong paaralan, na tila desperadong mahanap ang kanyang target. Sinuri niya ang mga posibleng daanan ng pagtakas ng misteryosong lalaki, iniisip kung saan maaaring tumakbo ng napakabilis ang isang tao. Dahil alam niyang laging may konstruksyon sa paaralan, naisip niyang maaaring gamitin ng sinuman ang mga bintana para tumakas. Sinuri ng bully ang scaffolding sa labas, naghahanap ng anumang bakas na naiwan. Habang isinasagawa ang masusing paghahanap, napansin niyang ang bintana lamang ng kanilang silid-aralan ang nakabukas. Matalim na tiningnan ng blonde na lalaki si Chin at pinilit itong umamin kung wala ba talaga itong nakita. Pawis na pawis at natataranta, tuluyang natigilan at hindi makagalaw ang ating bida nang tanungin siya tungkol sa kanyang pananatili sa silid. Sa isip niya ay sumisigaw na siya dahil huli na siya sa akto, napalunok ang estudyante at sinubukang itangging may nakita siyang anuman. Sa tindi ng inis at galit, hinawakan ng siga ang kwelyo ng bata at pinatigil ito sa pagkautal habang nagdududa kung siya ba ang umatake. Bago pa lumala ang sitwasyon, biglang dumating ang guro na lubos na ikinagulat ng hambog na lalaki. Tumayo siya sa pagitan ng dalawa ng may seryosong mukha at tinanong kung bakit hindi pa sila umuwi, bagay na ikinagulat ng lalaki. Umatras ng kaunti ang pasaway na estudyante at napadaing, naiinis siyang kailangan na naman niyang harapin ang pakialamerang guro. Gamit ang pagkakataong iyon habang abala ang lahat, bumulong si Hasan kay Chilmin at tinanong kung natatandaan pa nito ang eksaktong lokasyon ng dati nilang evade. Mahina ang boses na sinabihan ng babae ang binatilyo na tumakbo roon ng mabilis sa abot ng makakaya nito, sa sandaling magbigay siya ng hudyat. Dahil sa gulat sa kakaibang planong iyon, otomatikong tumango na lang ang estudyante. Makalipas ang ilang segundo, naproseso rin ng utak niya ang lahat at bigla siyang nataranta nang ma-realize niya ang balak gawin ng guro. Sa kabilang banda, pinatunog ng lalaking blonde ang kanyang mga daliri, naglalabas siya ng nakakatakot na aura at handa ng manakit at makipagsuntukan doon mismo, habang sumisigaw ng ubod lakas. Nanlaki ang mga mata ng babaeng guro at inuutusan niya ang batang lalaki na tumakbo agad. Mabilis silang humarurot sa kalsada upang takasan ang galit na grupo. Puno ng matinding puot na pinanood ng mga basagulero ang mabilis na pagtakas ng dalawa. Itinuro ng blonde ang mga ito at inutusang hulihin sila anuman ang mangyari. Isang magulong habulan ang naganap sa gitna ng kalsada. Habang humahabol ang grupo ng mga siga sa kanilang mga target, tumatakbo para sa kanyang buhay ang ating bida kasabay ng kanyang guro sa pagsisikap na makatakas. Naging magulo ang lugar habang nagpapatuloy ang walang katapusang habulan. Hindi huminto ang matinding paghabol habang mabilis na umaakyat sa hagdan ng gusali ang dalawa. Nakasunod sa kanila ang mga siga na walang anumang balak na sumuko. Gamit ang matinding lakas, puwersahang binuksan ng grupo ang pinto paakyat sa itaas na palapag upang hanapin ang kanilang mga target. Sinubukan ng leader na habulin ang kanyang hininga habang iginagala ang kanyang paningin sa silid, puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, napagtanto nilang nasa loob sila ng isang martial arts gym kung saan nakatayo at nagtatali ng buhok ang guro. Lubos na nataranta sa sitwasyon, nauutal na nagtanong si Chilmin kung ano ba talaga ang lugar na yon. Habang nag-uunat ng mga braso, ipinaalala ni Hasan na sinabi niya noon na may iba na siyang pinagkakaabalahan, ngunit nilinaw niyang hindi siya tumigil sa pagsasanay. Pinanood lang ng estudyante kung paano sila pinalibutan ng grupo, habang nakakaramdam ng matinding kaba na lalo pang lalala ang sitwasyon. Matapos itali ang buhok upang hindi ito makaabala, nag-iba ng tayo ang babae at ipinahayag na hindi na ito basta rambulan sa kalye. Habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng siga, mariin niyang ipinaunawa na ang sitwasyon ay isa na lamang sparring session.
Handa ng lumaban, tumuntong ang guro sa entablado at binanggit ang kanyang pangunahing tuntunin. Habang pumupuesto para sa laban, iginiit ng guro na dapat nilang maunawaan na isa itong esport. Nakalutang sa likuran ng ating bida, tumatawa ang multo ni Dorian dahil sa tingin niya ay napakatalino ng ideya ng kanyang anak na dalhin dito ang mga umaatake. Nagustuhan ng leader ng grupo ang setup, pinalutong niya ang kanyang leeg at tinanggap ang mga hamon ng babae. Ngumisi ng nakakaloko ang siga, nalabis ang pananabik sa pagkakataong legal na makapambugbog ng isang guro. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na sumugod ang buong grupo kay Hasan. Sa napakabilis na pagyuko, pinatid ng babae ang nang blonde na buli ng may perpektong galaw. Gamit ang galaw na yon, ibinagsak niya ang buli sa mat nang hindi man lang pinagpapawisan. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at gumulong sa sahig, habang isinasagawa ang isang high-level teknike upang ipagpatuloy ang kanyang combo ng tuloy-tuloy at swebe ang dalaw. Hawak na niya agad ang mga binti ng isa pang buli na sumubok lumapit. Agad na inayos ang kanyang kapit at ikinasa ng guro ang isang matinding ankle hold sa lalaki. Dahil hindi na makapanlaban, napasigaw sa sakit ang lalaki habang tuluyang napasuko sa sahig. Kasunod nito, sinubukan siyang sorpresahin ng isa pang tarantadi mula sa likuran, ngunit madali niyang naiwasan ang palihim na pag-atake at agad na sinipa ang binti ng kalaban habang nasa ere pa ito. Gamit ang sariling momentum ng lalaki, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa sahig. Habang pinapanatili ang napakabilis na takbo ng laban, patuloy na gumulong sa mat ang babae na nagpapakita ng kahanga-hangang teknikal na husay. Sa sandaling iyon, nagsagawa siya ng isang komplikadong transisyon at matagumpay na nakuha ang posisyon sa likuran ng bully. Isang sumasalakay ang biglang sumugod sa kanya ng puno ng pag-aalala matapos makitang tumba na ang kanyang mga kasamahan. Nanatiling kalmado ang guro, sinakal niya ang lalaking hawak na niya habang walang kahirap-hirap na ipinansalag ang mukha ng bully sa bagong pag-atake. Napakatindi ng puwersa na tumama sa mukha ng gago kaya nawalan ito malay. Nang makitang bagsak na ang kanyang grupo, sinubukan ng huling kalaban na pumosisyon para makapagpakawala ng suntok. Sa mabilis na kilos, sinipa ng babae ang binti na nagsisilbing suporta ng kalaban habang malinis na hinaharangan ang isa pa. Dahil sa pagbagsak, tumama ng malakas ang likod ng lalaki sa mat na agad na pumigil sa anumang tangkanyang lumaban. Habang basang-basa sa pawis matapos ang matinding laban sa grupo, huminga ng malalim ang guro upang maibalik ang kanyang lakas. Habang pinapanood ang lahat, napansin ng ating bida ang pagmamalaki sa kanyang sarili, na tinalo niya ang buong grupo gamit lamang ang jiu-jitsu. Namangha ng husto si bida sa kakayahan ng kanyang dating training partner na talunin ng mag-isa ang napakaraming kalaban. Sa labas ng iyan, umaalingaw sa buong kalye ang mga daing ng natalong grupo. Sa loob ng isa sa mga silid sa likuran, nagising ang isang instructor mula sa kanyang pag-idlip, naiinis sa ingay na naririnig. Habang kinakamot ang kanyang ulo, sinubukan niyang intindihin kung bakit tila naging isang lugar ng digmaan ang kanyang pinagtatrabahuhan. Biglang may bumagsak na tao sa tabi niya at muntik na siyang atakihin sa puso sa gulat. Nang makita ang nangyari at ang kaguluhan, galit na nagtanong ang instructor kung sino ang babaeng biglang sumugod sa kanyang gym. Ngunit nang makilala niya ito, lubos siyang nalito sa mga pangyayaring nagaganap sa kanyang sariling training area. Hawak sa kwelyo ang leader ng grupo, binati ni Hasan ang lalaki, at ipinakilala ito ang kanyang mga bagong estudyante. Dahil sa takot matapos ang matinding pambubugbog, nagmakaawa ang bully at nangakong hindi na muling manggugulo. Tumawa siya para gumaan ang tensyon, pumayag, at pinakawalan ang bugbog saradong binata. Sa napakakaswal na paraan, tinanong niya kung gusto ng grupo na kumain pagkatapos ng kanilang workout. Lubos na namangha ang gym bully sa biglaang pagbabago ng kanyang mood. Makalipas ang ilang sandali, nagpalipas oras ang buong grupo sa harap ng isang simpleng kainan sa lugar. Habang nakaupo sa mesa, sabay na kumain ang guro at ang ating bida kasama ang mismong mga tarantado na sumubok na manakit sa kanila. Habang puno ang bibig sa pagkain, masayang sinabi ng babae na talagang napagbubuklod ng sports ang mga tao. Ngunit ang mga siga ay tila nanigas sa kanilang mga upuan, lubos na natatakot sa matinding lakas ng bagong guro. Nanginginig sa takot, kinuha ng mga lalaki ang kanilang mga baso at nagpakita ng labis na pagpapasailalim. Itinaas ni Hasan ang kanyang inumin at nag-aya ng toast, na nais na maging maayos na ang lahat mula ngayon. Dahil wala namang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon, pinag-untog ng mga talunang lalaki ang kanilang mga baso,
tinatanggap ang sapilitang kasunduan sa kapayapaan. Kinalaunan ng gabing iyon, nagpaalamanan ang grupo sa kalsada matapos ang pinaka-awkward na hapunan para sa kanila. Kumaway ang babaeng guro sa mga siga na palayo na, dala ang kanilang dangal na lubos ng nawasak. Humarap siya sa estudyante at nagyabang na sa tingin niya ay talagang nagustuhan ng mga bata ang kanyang klase. Habang tumutulo ang malaking patak ng pawis sa kanyang noo, napaisip na lang si Min kung saang parallel universe kaya magiging totoo ang sinabing iyon. Bumalot ang katahimikan sa bakanteng kalsada habang naghahanda na ring umuwi ang dalawa. Sa unahan, galit na naglakad palayo ang leader ng grupo dahil sa kahihiyan, pinatahimik niya ang kanyang mga tauhan at sinabing may binubuo siyang bagong plano. Lumapit ang isa sa mga tauhan, gustong malaman kung ano ang susunod nilang hakbang laban sa bagong guro. Nagpakita ng masamang tingin ang blonde na nagpipilit maging astig, na malinaw na nagpapahiwatig na hindi pa nagtatapos ang kanilang alitan. Malayo sa kanila, mahinahong nag-uusap ang dalawa ang ating bida at ang guro. Sinusubukan ni Min na paalalahanan ang kanyang guro na huwag umasa ng labis pagdating sa problemadong paaralan. Tinanong din niya kung alam ba nito ang tunay na kwento sa likod ng kakaibang pangalan ng paaralan. Ipinaliwanag ng binata na itinatag ang paaralan ng isang misyonerong labis na nagmamalasakit sa pagtugon sa problema ng juvenile delinquency. Ang orihinal na plano ng mabuting lalaking iyon ay pagsama-samahin sa iisang gusali ang lahat ng mga pasaway at subukang ituwid sila gamit ang kabutihan. Ang malaking problema, naging sobrang magulo ang sitwasyon, kaya sumuko na lang ang misyonero at mabilis na tumakas palabas ng bansa dahil sa matinding takot. Habang iniisip ang malaking kabiguang iyon, sa tingin ni Hasan ay basura ang dating punong guro dahil sa ginawa nitong pagtakas. Buong tatag na ikinuyom ng guro ang kanyang mga kamao at nangakong hinding-hindi niya iiwan ang kanyang mga estudyante, anuman ang mangyari. Sa tono ng panunukso, tila pinalalaki ng binatilyo ang kabayanihan ng desisyon ng guro, ngunit nagpapahiwatig din na dapat na siyang maghanda para sa pinakamalalang mangyayari. Habang naglalakad muli, binitiwan niya ang isang matinding katotohanan, simula bukas, magiging mas malala at mas matindi na ang ganti ng grupo. Nagulat sa malamig na pahayag ng bata, inulit niya ang salita, nalilito kung bakit siya na naman ang puntirya. Ngunit nanaig ang kanyang instinct bilang atleta, ngumisi siya ng may kumpiyansa, na tila hinahamon ang mga estudyante na subukan ang kanilang kapalaran. Sumapit na ang gabi sa maliwanag na lungsod, hudyat ng pagtatapos ng nakakapagod na unang araw ng bagong guro sa trabaho. Mag-isang naglalakad pa uwi, nakarating din sa wakas ang bida sa pasilyo ng kanilang apartment. Bigla na lamang huminto ang kanyang mga hakbang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala ang isang napakahalagang bagay na tuluyan niyang nakalimutan. Napagtanto niyang hindi basta-basta palalampasin ng mga siga ang kahihiyang dinanas nila, naroon ang buong grupo, naghihintay sa labas mismo ng kanilang pinto, kasama ang kanyang ina. Taglay ang mapang-asar ng ngiti, ipinahayag ng leader na blonde na hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayang mas mahusay siya kaysa sa ating bida. Napansin siya ng kanyang ina sa pasilyo at tiningnan siya ng may napakatamis na ngiti. Nanginginig sa kaba, binanggit lamang ng binatilyo ang pangalan ng kanyang ina, labis siyang natakot at kinakabahan sa sitwasyon. Gamit ang sign language, masaya niyang ipinaalam sa anak na dumalaw ang mga kaibigan nito para makipagbonding. Sa sandaling iyon, lumapit ang hambog na leader at agresibong tinanong kung bakit hindi sinabi ni Min na may kapansanan pala ang kanyang ina. Napakagatlabi sa matinding galit ang ating bida, ngunit hindi niya magawang lumaban sa bully. Bumulong muli ang lalaking blonde, sinabi niyang ganti ito dahil sa ginawa ng bida kasama ang guro kanina at iginiit niyang pumasok sa loob upang tingnan kung ano ang mayroon sa doon. Hindi napansin ng ina ang mga panganib na nakaamba, sa halip muli siyang gumamit ng sign language upang anyayahan ang buong grupo na maghapunan kasama nila. Nagkukunwaring matalik na kaibigan, inakbayan ng siga ang ating binata at pumayag sa alok, sabay sabing nagugutom na rin sila. Gustong-gusto namang sumingit ng bata para ipaliwanag sa kanyang ina na hindi iyon gaya ng iniisip nito. Pinutol siya ng siga, nagpakita ito ng nakakatakot na ngiti at inutusang pumasok siya ng tahimik bago pa madamay ang kanyang ina sa gulo. Dahil sa tindi ng banta, pinagpawisan ng malapot ang estudyante. Ramdam niyang wala na siyang takas kaya hinigpitan niya ang pagkuyom sa kanyang mga kamao, gustong-gusto na niyang suntukin sa mukha ang tarantadong lalaki. Nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan ang kanyang mga binti habang nasa gitna sila ng pasilyo.
Sa gitna ng matinding takot, napagtanto ng bata na ayaw nang gumalaw ng kanyang katawan dahil sa tindi ng kaba at takot na kanyang nararamdaman. Sa likuran niya, matalim ang tingin ng multo ng Jitsu Master sa mga basagulero, labis na nandidiri sa kawalan ng respeto ng bastos na lalaking iyon. Walang kamalay-malay sa panganib, nakatayo lang ang ina sa may pintuan at naghihintay na pumasok ang mga bata. Napilitang tumawa ang siga at nagbiro na sobrang mahiyain at emosyonal lang daw ang kanyang kaibigan dahil sa pagbisita nila. Naniwala naman ang ina sa kasinungalingan at mumiti ng mainit sa akalang mabuti at maayos ang lahat. Habang nakatingin sa ina ng bida, nakaramdam ng matinding pandidiri ang siga at minura ito sa kanyang isipan dahil sa ngiting iyon. Binalikan niya ang pangungutya sa bida, pinagtawanan ang kalagayan ng ina at nagtanong kung paano niya natiis na mabuhay ng may ganoong ina. Hindi na nag-aksaya ng oras, marahas na umakbay ang lalaking blonde sa balikat ng estudyante para puwersahang makapasok sa bahay. Bigla na lang, may isang kamay ang humablot sa kwelyo ng putangin ng gago at malakas na ibinalibag ang tarantado. Dahil sa tindi ng impact, tumalsik ang hambog na lalaki at dumulas sa sahig ng pasilyo. Nagulat ang nanay ng ating bata sa biglaang aksyon at natigilan sa kanyang nakita. Gayon din sa mga kasamahan ng gago, hindi sila makapaniwala na biglang tumilapon ang kanilang tropa. Nakatayo at nang didilim ang mukha sa galit, matalim na tiningnan ng lalaki ang nakahandusay na siga at sinabing sawa na siya sa ganitong uri ng pang-insulto. Nagbitiw ng matinding banta ang bata, anya, kung katulad pa rin siya ng dati na sobrang mainitin ang ulo, bali na sana ang mga bukong-bukong ng lalaki. Sa kabila ng pagkapahiya, sinabi ng bully na sa wakas nilabas din ng bata ng tunay nitong kulay at nagtanong kung may natutunan ba itong kakayahan. Walang pag-iingat sa sarili, nagbanta na ipapakita niya kung ano ang mangyayari sa mga nagmamarunong dahil lang sa kaunting kakayahan. Sa isang saglit, sumugod ang tarantadong lalaki habang umaamba ito ng suntok, nang bigla may humablot sa ulo ng gago na nagpatigil sa galaw nito. Hinawakan sa buhok ang blonde ng bagong dating at hinatak ito na parang wala lang, gulat siyang napaisip sa nakapangingilabot na lakas ng bagong dating. Galit na galit, sinabihan ng stepdad ng ating bida ang tangang blonde kung sino siya para manggulo sa mismong tapat ng kanilang bahay. Biglang napansin ng bully sa wakas ang tatoo ng dragon na bumabalot sa leg ng lalaki. Nang nakawala siya sa hakaw ng nito, umatras ang siga ng puno ng takot dahil napagtanto niyang maling pamilya ang kanyang kinalaban. Sa matinding takot at kagustuhang makaligtas, tumalikod at kumaripas ng takbo ang blonde at iba pang kasamahan nito dahil sa takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging tahimik at walang tao ang pasilyo dahil sa duwag na pagtakas ng mga basagulero. Nababalot ng matinding katahimikan ang lugar, naiwan doon ang bata, ang kanyang ina at ang stepfather. Sa itsurang napakahigpit, lumingon ang kanyang steptatay at matalim na tiningnan ang kanyang stepson mula ulo hanggang paa. Yumuko na lamang ang binatilyo na naghahanda na para sa isa na namang malupit na sermon. Naging napakabigat ng atmosfera habang nananatiling nakapako ang mapanghusgang tingin ng matanda sa binatilyo. Upang basagin ang katahimikan, bumuntong hininga ang stepfather at inutusan ang babae na bilisan ang paghahanda ng pagkain dahil gutom na siya. Lumapit ang ina sa nakabukas na pinto at sinenyasan ang anak na pumasok agad para makakain na sila. Ngunit biglang sumara ang pinto at naiwang mag-isa ang bata sa pasilyo, nakatitig sa sarili nilang pintuan. Dahil sa matinding pagkadismaya at galit, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa isang suntok sa konkretong pader. Sumandal ang estudyante sa pader, punong-puno ng matinding puot sa sarili niyang kahinaan. Lumapit ang Master Ghost at humingi ng paumanhin dahil hindi siya nakialam, ipinaliwanag niyang sinubukan niyang huwag pansinin ang eksena hanggang sa huling sandali. Sa gitna ng matinding emosyonal, sumigaw ang binatilyo ng buong lakas na isa siyang ganap na talunan. Nagulat ang matandang multo sa biglaang pagsabog ng emosyon ng binatilyo. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Umiiyak ang bida dahil wala siyang magawa, kahit na nakita niyang binabastos ang kanyang ina sa mismong harapan niya. Umiiyak siyang nakaharap sa pader, nasusuklam sa sarili dahil nakatayo lang siya roon na nanginginig sa takot at hinayaang bastusin ang ina ng parang isang duwag. Ipinaliwanag ng bata na kahit may problema ang kanyang ina sa pandinig at pagsasalita, napakahusay naman ng kanyang kakayahang mag-obserba at umunawa sa mga nangyayari sa paligid. Malinaw na alam ng nanay niya ang tensyon at negatibong atmosfera, ngunit nagkunwari na lang itong walang alam upang hindi na lumala ang sitwasyon.
Dahil sa bigat ng kanyang nararamdamang pagsisisi, napaluhod ang binata habang pinapanood siya ng espiritu na naawa sa kanya. Patuloy ang pagtulo ng kanyang mga luha na nagpakita ng isang flashback noong nagsisimula pa lamang siya sa lumang martial arts. Sa alaalang iyon, makikitang nakikipag-usap ng kalmado ang batang bida sa maalamat na coach noong nabubuhay pa ito. Sa eksenang iyon, tumawa ng may kumpiyansa ang Grand Champ at nangakong huhubugin ang mahiyain at batang estudyante upang maging isang tunay na madirigma. Pagbalik sa kasalukuyan, tumingala ang binata ng may matinding determinasyon at hiniling sa matandang coach na tuparin ang pangako nito sa mismong sandaling iyon. Nagmukhang lubos na naguguluhan ang espiritu sa biglaang hiling na iyon. Kasunod nito, ipinahayag ng ating bida na wala na siyang pakialam at binigyan ang master ng pahintulot na gamitin ang kanyang katawan sa anumang paraang nais nito, kahit pa umabot ito sa sukdulan ng kanyang kakayahan. Tinitigan ng diretsyo ni Chai Min ang multo at nakiusap na hubugin siya bilang isang mandirigma na hindi mapipigilan. Bilang tugon, itinuro siya ng nilalang at tinanong kung akala ba niya ay parang comic book ang buhay kung saan basta-basta na lang tumataas ang antas ng lakas sa pamamagitan ng mahika. Habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamao, yumuko ang estudyante at inaming hindi na niya kayang magpatuloy sa pamumuhay bilang isang kaawa-awang talunan. Naging seryoso ang multo at nagbabala na kung paghihiganti lamang ang kanyang motibasyon, dapat na niyang kalimutan ang ideyang iyon dahil martial arts ang itinuturo nito, hindi basta-basta at padalos-dalos na pakikipag-away sa kalye. Tumahimik sandali ang binatilyo, kaya inakala ng multo na wala siyang lakas ng loob para harapin ang matinding pagsasanay. Para udyukan siya, binanggit ng bata ang mga chismis tungkol sa malungkot na pagpanaw ng master dahil na-overdose umano ito sa droga at inasar ito, sabay sabing malamang na totoo ang mga bali-balita. Matinding dagok sa ego ng fighter ang pang-aasar na iyon, nanlaki ang kanyang mga mata at labis siyang nainsulto sa kakupalan ng bata. Walang pag-aalinlangan, sumapi agad ang espiritu sa katawan ng estudyante upang agawin ang kontrol. Agad na nag-iba ang mga mata ng bida habang muling pinaghaharian ng asul na enerhiya ang kanyang isipan. Habang naglalabas ng asul na liwanag ang kanyang mga braso, sinakal ng binatilyo ang sarili sa ilalim ng kontrol ng matandang multo. Sa isang mabilis na galaw, napasandal ang bata sa pader habang kontrolado ng multo ang kanyang katawan. Dahil sa pagkagulat sa biglaang pagsapi ng espiritu, pinisil ng bida ang kanyang mukha sa ilalim ng kontrol ng espiritu, lubos na natigilan. Puno ng matinding galit dahil sa sinabi ng bida, sumigaw si Master tungkol sa chismis na overdose, mariin niyang sinabing kinasusuklaman niya ang ganoong klaseng kasinungalingan. Ipinaliwanag ng Master na biktima siya ng paninira ng isang walang kwentang tao na gumawa ng kwento para sirain ang kanyang reputasyon. Sa pagbabalik tanaw, ikinuwento niyang lumabas lang siya para bumili ng popsicle nang hamunin siya ng ilang mga siga sa kalye. Sa alaalang iyon, makikitang nakaupo ang kampiyon sa ibabaw ng mga lupaypay na siga habang umuulan, ipinagmamalaking naturuan niya ang mga ito ng leksyon nang hindi man lang kailangang magpakapagod. Ngunit ibinunyag ng multo ang karagdagang detalye, hindi matanggap ng leader ng grupo ang pagkatalo kaya nagpa siya itong gumanti sa masamang paraan pagkatapos noon. Habang walang kamalay-malay at kumakain lang ng ice cream, biglang nabangga ng malakas ang fighter ng isang kotseng mabilis ang takbo. Matapos bumagsak sa basang kalsada, inamin niyang nawalan siya ng malay at wala nang matandaan pagkatapos ng insidente. Ang tanging natitirang alaala niya ay isang malabong imahe ng isang berdeng kotse na mabilis na tumakas, na may UP sa plaka. Bukod pa rito, tumatak ng husto sa isipan ng yumaong master ang mukha ng binugbog niyang kulay ube na buhok na nagngangalang Chong. Pagbalik sa kasalukuyan, buong diin niyang ipinahayag na kailangan niyang hanapin ang taong nagbintang sa kanya. Habang pinakikinggan ang malungkot na kwento, nanatiling tahimik ang ating bida, sinusubukang iproseso ang mga nakakagulat na impormasyon. Tumingala ang bata, na tila nakaisip ng isang matalinong plano para ayusin ang problema. Nag-alok siya ng isang kasunduan, tutulungan niyang linisin ang pangalan ng fighter dahil biktima ito. Para matiyak ang kasunduan, inalok ng estudyante na ipagamit ang kanyang katawan para sa investigasyon kapalit ng pribadong pagsasanay sa martial arts. Napabuntong hininga ang multo at nagtanong kung akala ba ng bata ay kasing bilis lang ng pagluluto ng instant noodles ang pag-aaral lumaban. Ngunit nagbago ang tono ng matandang multo na nagpapahiwatig na mayroon siyang espesyal na paraan. Habang nakangiti ng may labis na kumpiyansa, tiniyak niyang mag-iba ang lahat kapag ang kanyang personal na paraan ng pagsasanay na ang nasunod.
Tinanong ng espiritu kung kaya ba talaga ng binatilyo ang ganitong klasing pagsasanay, at nagbabala na ang kanyang e-training ay magiging parang matinding pagpapahirap. Walang pag-aalinlangan, tumango ang bata, na nagpapatunay na determinado siya sa kanyang layunin. Dahil sa sigla at determinasyon ng bata, napangiti ng bahagya ang multo at opisyal na tinanggap ang kakaibang pagtutulungan nilang dalawa, na siyang nagpatibay sa kanilang kakaibang kasunduan.